Yamashita Treasure sa mga gitna ng kalsada. At ito ay nakadesign sa flag ng mga Japanese Imperial Army. Oo, hindi kayo nagkamali. Ang kalsada ay naidisenyo po kaparihas ng flag ng mga Hapon. At ito ay matatagpuan sa syudad mismo. Ito ang isa sa pinakamalaking sikreto na pinaglagyan ng kayamanan ayon sa Yamashita Treasure Code. Kaya panuorin po ninyo ito kung nasaan ito, saang lugar ito, at nasaan ang Yamashita Treasure sa mga ganitong klasing mga kalsadang naidisenyo na flag ng Japanese Imperial Army. Mga gamit, bro. Mga ganito palang pro, mortar ba tawag dito? Yan. Mortar. 6 na piraso. Bro, inaayos namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito sa CBM na to hanggang 15. Tapos ito tiga QC. Gandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back again sa aking channel, mga ka-Treasure Hunter Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong pag-uusapan ngayon. Tungkol po ito sa nakadisenyong flag ng mga Japanese Imperial Army na ginawang kalsada. Mga kalsadang pinagtataguan ng Yamashita Treasure na kamukha ng flag ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War. Isa ito sa sekreto ng mga Hapon na kung saan napagtaguan ng mga kayamanan. Kaya tutok po kayo hanggang sa matapos ang video ito. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters na patuloy po ninyong pagsuporta, panunood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusup Yamato po. Continue po tayo ngayon sa pagbabahagi na naman ng mga kaunting idea, kaalaman tungkol po sa mga sekreto ng mga Japanese Imperial Army dito po sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. Isa po sa ating napiling topic, ito pong kalsadang nadisenyo sa flag ng mga Hapon na kung saan napaglagyan ito ng sikretong kayamanan. Ito po ay na-research natin, nakita natin sa mga treasure recovery operations sa mga libro ng mga Japanese Imperial Army. At ito nga ay may nakadisenyong kalsada na matagal na nating hinahanap, tinitingnan ang mga kalsada sa buong bansang Pilipinas kung alin dito ang parang flag ng mga Japanese Imperial Army na kung saan ginawang taguan ng treasure. Ito pong kalsadang ito. So isa ito sa atin pong tatalakaying topic na atin pong isi-share sa inyo ngayon. So ang mga Japanese Imperial Army ay gumawa po ng iba't ibang style ng mga kalsadang napagtaguan ng treasure. So marami, hindi lang iisa. At isa nga sa mga napagtaguan ng kayamanan ay banggitin natin yung Kinon Road sa Baguio City, na siguro may mga treasure hunter na rin ng mga Japanese o mga engineers na sumubok ditong i-recover ang mga napaglagyang kalsada ng mga Hapon. Ito po yung mga lumang kalsada. So marami silang naidisenyo, may mga naka-X na kalsada, intersections, may mga parang asterisk na kalsada, naka-cross na kalsada, na kung saan ang kumukuha ay mga negosyante, malalaking negosyante, sapagkat sila po may kakayahang bumili, magpa-project at double purpose. Bukod sa nagtayo sila ng building, ng negosyo, ay tinitira din ng ibang mga businessman o ibang mga treasure hunter na mga mayayaman ang mga napaglagyan ng Yamashita Treasure. Kasi alam nila na kalimitang napaglagyan
ng mga Hapon noon sa syudad ay ito pong mga kalsada na naka-cross, no? Naka-circle, letter X, kung ano-ano pang mga parang naka-letter Y, no? Naka-letter Y na mga kalsada ang pinaglagyan ng Yamashita. At ito nga, itong tatalakayin natin na isi-share ko sa inyo ay ito pong hango, no? Kamukha, kaparihas ng itsura ng Japanese Imperial Army flag noong Second World War ang pagkadisenyo ng kalsada, no? Although hindi siya kumpleto yung mga tinatawag na sinag o glitterings ng flag, pero makikita natin na halos kaparehas sila ng itsura dito po sa disenyo ng flag at disenyo ng kalsada na ginawang taguan ng Yamashita Treasure. So napakaganda ang pagkagawa, pagkayari, no? So nasaan ito? Itong kalsadang ito. So isa po sa ating nakita na target, no? Possible target. Ito pong Baguio City, no? Na kung saan napakaraming inilagay ang mga Japanese Imperial Army na mga treasure sa mga kalsada. At katunayan, marami na po ang mga nakarecover, no, nito na nasa local government, no, na nakarecover ng mga treasure sa mga kalsada. Marami, no, hindi lang natin alam at hindi natin pwedeng banggitin ang mga pangalan nito, no? Confidential. So isa po ang Baguio City sa nakita natin, no, na napagtaguan ng Yamashita Treasure na kalsadang kahalintulad ng Japanese Imperial Army flag. Ito po ay ang lugar ng Pakdal Circle. Ang Pakdal Circle, kapag lumapit tayo diyan sa bilog, ay hindi natin mapapansin na ito ay kaparihas sa flag ng mga Hapon sapagkat malaki, pasil. At kapag nag-drone tayo, tiningnan natin sa itaas o malayong lugar o sa itaas na bahagi ng bundok, ay makikita natin na ang bawat kalsada ng Pakdal Circle ay kaparihas sa disenyo ng flag ng mga Japanese Imperial Army. Pinalaki lang yung kalsada na papuntang Mansion, papuntang Mines View, papuntang Ambuklaw, Litong, papuntang Baguio City, papuntang Janhay, ay glitterings ng flag ng mga Japanese Imperial Army. At yung bilog sa gitna ng Pakdal Circle, yun po yung flag ng Japan, no, nakadesenyo po ng flag ng Japan ang Pakdal Circle sa Baguio City. At possible, ito po yung nakalagay sa libro ng mga Japanese Imperial Army na pinaglagyan ng treasure ang mismong gitna ng kalsada. Hindi yun sa bilog, ha, kasi nandun ang mga traps doon sa gitna sa bilog. So ang pinaglagyan, no, ay mismong sa kalsada. Nasaan sa kalsada? Yan po ang ating isi-share ngayon sa inyo, no? Prospect, no? Target, possible target. So kapag dinitik natin ito, maaaring hindi madiditik ng scanner sa gilid. Madiditik kasi nilagyan ng mga Japanese ng radiation blocker. Nilagyan nila ito ng mga black soil o black clay, kulay gray na clay, na kapag iniskan natin, ang singaw lang sa gilid ang makikita natin. So posibleng malilihis yung mga nagdiditik ng scanner doon. So isasabi natin, no, kung saan pwedeng idiretso hukayin ang possible target, no, sa mga ganitong klaseng disenyo ng mga Hapon. At itong example ay ang Pakdal Circle ng Baguio City. Sa Pakdal Circle ay ang lahat ng kalsada na nakapaikot nito, na 6 na kalsada, ay mayroong 6 na load ayon sa recovery operation ng
Yamashita Treasure Code. At sa bawat kalsada ay distansya mula sa bilog ng 50 meters, no? 30 to 50 meters yung target, ay nandoon ang possible target mismong sa gitna ng mga kalsadang ito, no? So 6 po yung kalsada dyan at isa pa lang yata ang na-recover dito sa Pacdal Circle. Ito po ay ang tapat sa Botanical, tapat sa may NTC na kalsadang papuntang siyudad ng Baguio. So yung kasing napasok po yung Botanical dyan ay mayroon na silang tunnel na nagawa mismong papunta sa gitna ng kalsada at tapat ng NTC. Hindi natin alam kung sino ang nakakuha doon na mga engineer, no? Dyan po sa may tapat ng Botanical, sa tapat ng NTC. So gitna ng kalsada din yun nangyari yun. Pero hindi nila alam na sa lahat ng kalsadang nakalink sa may Pacdal Circle ay may load pala ang bawat isang kalsada. So ayon po yan sa Yamashita Treasure Code na nakita nating recovery operation na ang bawat isang linya o bawat isang kalsada ay napaglagyan, sapagkat doon po ay hindi pwedeng hukayan at hindi pwedeng i-recover ng kung sino mang tao maliban sa mga government officials o sa gobyerno na pwedeng mag-project dito. So napakahirap pakialaman, di ba? So 30 to 50 meters tandaan natin, at possible mayroon pa itong 100 meter range mula sa circle. Depende lang yan sa scanner kung saan madidetect, kung mayroong mamahaling scanner kagaya ng Proton na nagdetect kay Ibuloy, no? Na nadetect yung gold niya sa ilalim, no? Nahuli. Ito pong Proton ay isa po sa napakagandang detector na nakakuha subok ng mga gold bars, no? Diyan sa may Tanay Rizal, isa din yan sa mga nakakuha ng gold bar sa Yamashita Treasure, ang Proton. Kaya possible madidetect ito ng Proton pero hindi sintro, no? Ang sintro, tandaan niyo, gitna ng kalsada. Ang lalim ay makikita na lang yan, no, sa scanner, kasi hindi natin alam yung lalim, basta yung recovery operation ay yun ang nakita natin na isinir natin sa inyo. So malinaw na ang Pacdal Circle ay isa po sa disenyo ng mga Japanese Imperial Army na atin pong nakita, natuklasan. So kung may makita tayong sign dyan, no, na puno na nakapaikot sa Pacdal Circle na malalaki na sentinel na umabot doon sa panahon ng giyera ng mga Hapon, ay ito na ay sign na ito yung nakalagay sa mapa ng Japanese Imperial Army na hinahanap, no? Hinahanap, at ito ang ating tinutuklas, at possible ito nga ay totoo, no? Wala namang mawawala kung susuriin gamit ang mga makabagong teknolohiya. So kung matuklasan natin ito, possible makatulong pa ito, no, sa atin pong pamahalaan na makuha ito. Kasi kung ordinaryong tao lang ay hindi ito pwedeng pakialaman, sapagkat bilong ito sa government properties mismong sa gitna ng kalsada. Hindi ito pwedeng pakialaman maliban sa mga negosyanteng malalaki. Kung bilhin yung gilid noon, bilhin yung tabi ng kalsada, tapos huhukayan pa ilalim, magtayo ng building, ay pwede yun. Pero kung ordinaryo lang tayong tao, maghukay-hukay tayo, ay suntok sa buwan ito. So mainam na itong ating bahagi sa inyo, na ipaabot natin sa inyo itong impormasyon na ito, sakaling mapanood ito ng kataas-taasan, no, ng mga engineering department ng ating local government, ay magbukas ng susi, no, magkakaroon ito ng pagkabukas ng sikreto, pagbukas ng sikreto ng mga Hapon dito po sa bansang Pilipinas, na mapapakinabangan natin ang mga kayamanang ito, no, na hindi masayang, no, magamit man lang sa atin pong bansa. Makatulong sana ito. So ito pong kaalaman nito ay mula po sa ating research, at kung sakaling
tingin ninyo ito ay mali, ay pwede kayong hindi maniwala. At kung tingin ninyo maaring ito ay tama, ay pwede ninyong suriin. Wala namang mawawala. So ito lang po ang aking naibahagi sa inyo sa araw po ito. Sana po ay maganda itong kaalaman na ito na naipaabot natin sa inyo, nakapagdagdag ito ng kaalaman sa lahat po ng ating mga kababayang treasure hunter, mayaman man o mahirap. No? Ang importante ay mayroon tayong naibahaging tulong sa paghanap, pagtuklas nitong mga Yamashita treasure sa ating bansa. Hanggang dito na lamang po, ito po inyong treasure hunter nang sasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.